Hello vlog! Welcome to my channel. So, ako nga pala si Dia Sara Torres at siya si Eucharis Domingo. Pareho kami computer course. Computer related course natin. So, ang topic today is ang negative effect of computers. So, ang number 1 ay pag-post ng pictures, videos, information sa social media. So, ano nga ba ang negative nito sa atin sa pagpo-post ng mga pictures, ng videos, and ng mga information? So, una yung pictures is ang negative effect nun ay yung makakakita ng pictures natin. Kung halimbawa, nag-post tayo ng gamit natin, yung mamahaling laptop natin, yung cellphone natin. So, nag-picture tayo on that day. Tapos, nakita ng magnanakaw. So, kaka-post mo lang, nakita na agad ng magnanakaw, yung magnanakaw, malapit lang pala sa lugar niyo. So, on the spot, hindi mo alam, ninakaw na yung mga gamit mo, diba? Pag-post ng videos, no? Ano bang negative effect ng mga videos? So, sa video, makikita dun yung mga daily routine nyo, makikita dun yung mga ginagawa nyo araw-araw, yung mga gamit nyo, etc. So, nakikita ng mga tao yun. So, pag nakita ng mga tao, magkakaroon sila ng isipin tungkol doon sa mga nakikita nila sa video. So, ingat tayo. So, pwede yun magamit para makagawa sila ng krimen sa inyo. Information. So, yung pag-post ng information, syempre, delikado talaga yun. So, ang negative effect nun is yung kapag nawala yung information o yung mga nakatago sa social media. Halimbawa, may personal documents kayo na for inyo lang talaga yon, nilagay nyo sa social media, nawala ngayon yung na-delete ngayon yung Facebook, diba? Halimbawa, o kaya nakalimutan nyo yung password or hindi nyo na mabuksan yung social media na ginamit nyo, yun lang yung access na meron kayo. Tapos, doon nakasave lahat ng files nyo. So, nawala ngayon. O kaya na-hack. Kaya, di na alam kung nasa napunta. So, maganda kung mayroon kayong database or another way para ma-save yung mga documents nyo. Hindi lang isa-save nyo sa social media kasi pwedeng mawala yon. Kaya kailangan may duplicate kayo or may Xerox copy kayo, kaya meron kayong copy ng mga documents nyo, hindi lang sa computer nyo nakasave. Meron din kayong another database na pwede nyo paglagyan ng mga information nyo, ng pictures nyo, ng documents nyo, etc. Ano pa? Yung pakikipagsagutan sa mga tao. Halimbawa, nag-post ka ng picture sa social media, ng videos, or inyong saloobin sa mga topic na nangyayari ngayon. Siyempre, may mga tao magko-comment, no? Magko-comment doon sa pinost. Halimbawa, ako nag-post ako ng comment ko. So, may nag-comment, no? Ayaw patalo. Gusto siya yung tama lagi, no? Gusto niya siya yung tama, always right. Kahit hindi na maganda yung sinasabi, basta tama yung sinasabi niya. Nakikipagsagutan na ako dun sa taong yon, na which is hindi na tama. Na dapat maganda yung effect sa atin ng interaction. Pero ang nangyayari, hindi na nagkakaroon ng magandang sagutan sa social media.
Diyan ba yung kaya yung bully, ganyan. Siyempre, doon na magi-start yung mga maghahanap na siya ng mga kampi niya, ng mga kaibigan niya para kampihan siya na siya yung tama, na kahit hindi naman kailangan kampihan siya kasi 'di ba? Kasi gusto niya i-defend yung sarili niya eh. So, yung mga kaibigan niya, sasama yan para depensahan yung sinabi niyang kung ano man yun. So, ako naman, para hindi ako mahila sa mga taong yun, kailangan stay positive tayo, no? Hindi natin kailangan makipagsagutan sa mga taong mahilig sa away. So, hindi ako nang away sa post ko. Ako ay nag-comment lang. So, which is my view of points. So, sila ay hindi sang-ayon. So, inawin nila ako. So, hindi ako mga away sa mga ganong tao, no? So, yung mga pambubuli nila, kasi ang labasan bully eh. So, isa lang ako, marami sila. So, ang labasan is bullying, social media, which is wrong. Hindi tama yun. Pero, we have freedom of expression naman. So, express nila yung gusto nila sabihin, but there's a limit. So, hindi lahat pakikinggan kasi merong time tayo na sinusunod. So, hindi natin kailangang ubusin yung 24 hours natin para makinig sa opinion nila. So, ganun na lang yun, no? Yun yung negative effects sa mga kabataan na mahilig makipagsagutan sa social media. So, much better kung meron tayong comment, which is comment natin yon, we have freedom of expression. May mga sang-ayon sa atin, merong hindi sang-ayon sa atin, meron namang okay. Ganun lang. So, neutral tayo ngayon dito, no? Ano pa? Government issues, no? So, sa gobyerno, Eucharis. So, sa Eucharis kasi nakikinig yan, pero maraming alam yan sa nangyayari sa social media kasi nga nanonood kami ng mga videos sa YouTube, sa Facebook, na kikita namin yung mga post nyo. So, wala kayong ligtas sa amin. Kaya nakita namin yan. So, ayan, sa government issues. So, ang negative effect sa government issues, yung mga taong bias. So, ipopost lang nila yung gusto nilang i-post, no? Halimbawa, yung nangyayari sa gobyerno, si Sara. So, si Sara lang yung topic. Yung iba hindi na napapansin or hindi na naipopost. O kaya ginagamit yung negative effects sa government issues. So, meron pa tayong dapat pagtuunan ng pansin sa gobyerno na hindi lang sa ibang tao. Dapat equal tayo, hindi tayo yung bias, no? So, kailangan equal tayo. So, nagagamit yung computer technology. Yung iba kasing remote areas, walang access sa computer, walang nasasagap na balita. So, syempre, yung mga may computer, kung sino lang yung merong access na makakapunta sa gobyerno, mga update, sila lang yung makakapag-post at makikita ng mga tao. Pero yung ibang issues na dapat malaman ng mga tao, hindi na ipopost, no? Government issues. So, meron namang so, gamitin natin yung computers maayos, no? Ganun. So, ayun na nga, criminal act. So, nakakagawa yung mga tao ng krimen sa gamit ang computer. Paanong criminal act? So, nakakapang-scam sila. Drugs, no? Ginagamit nila yung social media para, kunyari, sikat sila, tapos, ipopromote nila yung drugs, no? Which is wrong. Kasi hindi healthy yun, lalo sa mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, sinusundan nila yung magaganda. Syempre pag maganda, susundan nila. Yung maganda na yun, gumagamit ng drugs.
Di nagamit pa yung social media, yung computer sa drugs, no? Pagbebenta ng drugs, chat-chat, text-text, kung ano man yan, no? Pagpatay sa sa kaaway. Oo, isa pa yan. Nako po. Ayan na pa. Yan, yung yung patayan na yan, no? Katulad sa post sa social media, syempre yung mga tao nakikita nga yung ginagawa natin. Di syempre, pag lumabas ka ng bahay nyo, pumunta ka sa ibang lugar, nakita ka ng taong may galit sa'yo, di on the spot ka. Which is true yung sinasabi ko, Hindi ito kwento-kwento, hindi ito pananakaw. It's a true na pag nag-post ka sa social media, which is yung kahit salita lang, or comment mo lang, view mo lang, or kung ano man yung ginagawa mo, makita yan ng mga tao, lahat ng tao, katulad ng ginagawa ko. Lumabas dyan tayo, wag naman sana, no? Ako dyan sa labas ng bahay namin, o kaya kung saan ako pumunta, may makakita sa akin na galit sa akin. So, on the spot, diba? Wag ganon, no? So, kailangan moderate tayo, kailangan give privacy para hindi makita ng mga taong kriminal or mamamatay tao yung mga ginagawa natin. At hindi tayo maging way para makagawa ng krimen yung tao, no? So, ayan, ano pa? Snatcher. Mga snatcher, tago nyo yung mga computer nyo, Diyos ko. Cellphone, pag nakita maganda yung cellphone nyo, lalakad-lakad kayo sa kalsada, diba? Pag di mo binigay, tututukan ka ng baril o kutsilyo. Oo, pag di mo binigay, matcha pa ng buhay mo yung cellphone mo. Bumili ka ng iPhone, ng Apple, tapos haharangan ka na, tututukan ka lang ng kutsilyo, tapos ay nako, diba? Ang hirap ng buhay, ang hirap bumili ng Apple, tapos nanakawin ng snatch, simpleng sa isang iglap lang nawala na yung gamit mo. Ano pa? So, eto, pwede kayong mag-comment kung anong magandang topic related sa computer, kasi yun yung course namin. Yun yung course ko, computer. So, kung meron kayong topic na related sa computer, pwede natin yung i-discuss dito sa social media at pag-usapan natin yun. Overuse of computer. So, overuse of computer, yan, yung mga kabataan na hindi na nila nalilimatahan yung paggamit nila ng cellphone or ng computer. 'Di ba? Kasi yung iba nga, sa computer nila ginagawa yung trabaho nila, yung assignment nila, yung schoolworks nila. So, sa computer lang sila nakatutok. Which is, hindi na sila nakakagawa ng ibang activities, no? Yung katulad ng Hindi sila nakapag-communicate sa mahal nila sa buhay. Oo, hindi sila nakapag-communicate sa mga mahal nila sa buhay, sa magulang nila. Kasi sa computer lang sila nakatutok. Tapos pag hindi na tulungan or hindi nila kayang sagutan yung tanong sa school nila, syempre hindi sila nakikipag-communicate sa paligid nila, sa pamilya nila, di mahirapan sila, diba? So, ang negative effect nun, yun nga, sa computer lang sila nakatutok, hindi na sila nakikipag-usap sa pamilya nila, diba? So, kailangan, kapag nagko-computer tayo, makipag-communicate tayo sa paligid, kasi yung computer is a ways of communication. Inimbento yan para mapadali ang gagawin natin. Hindi yan para computer yung pagtuunan natin ng pansin. Yung computer, para yan mapabilis, mapagaan, 'di ba? Hindi yan diyan ka lang nakatutok, 'di ba? Defend in computer, yun nga, nakadepende na sila sa computer. Pag nawala yung computer, hindi na nila alam yung gagawin nila, nakatangan na sila, nakatunganga na sila, tulala na. Anong gagawin pag walang computer? 'Di ba? Tama ko? O, anong gagawin pag walang internet?
tanga lang sila. So, pag binigyan mo ng computer or ng cellphone, ang bilis nila. Ang nagagamit na nila, pag-aaralan nila. Pero pag walang computer, alisin mo yung computer, hindi na nila alam yung gagawin nila. Wala na silang idea or wala silang maisip kung anong gagawin. No? So, kailangan magkaroon din tayo ng activities sa labas. Matuto tayo magwalis sa labas, makipag-communicate sa labas, sa kapitbahay natin. So, ganun na nga. Huwag tayong depende sa computer kasi meron ding ways. Maglakad tayo, makipag-usap tayo sa malapit, 'di ba? Pero yung technology is a ways talaga yon, is a way para makipag-communicate. So, over fatigue. Ano yun? Overpatig sa computer. Paano yun? Yung nasusobrahan na sa kapaggamit. Sobrahan na. Hindi na nakakatulog, hindi na nakakakain. Yan. So, addiction na siya. So, yung katulad sa sinusubuan na ng magulang yung anak para lang kumain, which is... Tapos, binubugbog pa yung nanay sa computeran. Oo, binubugbog yung nanay pag sinisit which is hindi naman dapat ganon. Kapag yung anak mo sa computer na nakatutok, sinusubuan mo pa, which is isa ka ring suhol, wag ganon. Kapag kakain ng anak mo, kakain siya, okay? Wag yung susubuan mo pa siya sa harap ng computer. Computer siya pa, naku po, wag ganon. Hindi ganon yung tama. Kailangan, pag oras ng laro, sabihin sa anak mo, kumain na siya. Pag hindi kumain, di wag mong bigyan ng pera pang computer. Hindi yung ikaw pa yung pupunta doon. Ano siya, boss? Diba? So, ayun na nga. Ano pa? Yun na nga, yung computer. Addiction yan. Habang nagko-computer, hindi na nila alam. Namamanhid na yung kamay nila. Kasi may negative effect yung computer na yan pag nag-computer ka 24 hours. Yung radiation ng computer napupunta sa katawan mo. Oo. So, hindi pwede yun. Kailangan may limit ang paggamit ng computer. Kasi pag hindi nalimitahan yung paggamit ng computer, diba? Sakit yan. Sakit ang aabutin. Lapastangan sa magulang. Oo, lapastangan. Huwag ganun parents, hindi ganun yun. No? So, kailangan yung computer para mapabilis ang ginagawa natin. Okay? Halimbawa sa message, yung pamilya mo nasa ibang bansa o ikaw nandito sa Pilipinas, anong gagawin natin? I-message natin sila sa messenger. Madali na lang yun, di ba? Kasi gumastos pa tayo sa Viber. Oo, sa Viber. Kaysa gumastos pa tayo ng malaki. O kaya pumunta pa tayo dun sa ibang bansa para lang makausap o makita yung pamilya natin. Which is nagagawa na natin ngayon sa Messenger, di ba? Sa Viber. Sa Twitter. O Instagram. Ganun yun. Ganun yung computer. Para mapadali. Yung documents, picturean mo, isend mo. Mabilis na. Hindi yan yung di ba? Hindi yan yung gagamitin para yung magulang sunod-sunuran sa anak habang naglalaro sa computer shop. Susubuan mo, paano yung bahay nyo? Hindi nyo yung bahay. Tsaka yung radiation nga ng computer is masama. Hindi pwede sa bata na 24 hours nakatutok sa computer. No? So, magkakasakit yun. Hindi gumagawa sa mga gawaing bahay. Ayun na nga. Ito yung positive effects. Oo. So, mamaya na tayo sa positive effects. So, yun yung negative muna tayo. So, syempre, nakadepende tayo sa computer, which is we have to remind ourselves na hindi porket tayo ay magaling sa computer or ang course natin ay computer, nakatutok lang tayo sa computer. Yun lang yung course natin. Hindi lang yun yung course natin. Hindi lang yun yung trabaho natin. It's about computer. Matuto rin tayo magluto, maglinis, maglaba, mag-ayos sa sarili natin, no? Makipag-communicate sa mga tao, magbigay tayo ng information sa mga tao. Hindi yung
Porque alam na natin yung computer, yun na lang yung focus natin. So, kailangan gumawa rin tayo sa bahay. Hindi porket si kapatid is home economics, siya na lang yung magluluto. 'Di ba? Hindi porket si kuya is criminology, siya na yung magbabantay sa atin. 'Di ba? Magbantayan tayo sa isa't isa, magtinginan tayo sa isa't isa, no? Magtulungan tayo sa isa't isa. Kung iba-iba tayo ng course, hindi lang sa computer, 'di ba? Para mapagayon yung ginagawa natin, hindi lang tayo sa computer nakatutok, no? Hindi na tayo gumagawa ng ibang gawain. So, which is negative. Very, very wrong. Lapastangan sa magulang. Ayun na nga, lapastangan sa magulang. So, yung iba natuto lang mag-computer, natuto lang sa ibang bagay. So, yung iba, wala nang galang, wala nang respeto. Minumura na, which is dapat tulungan pa natin kasi nga sila yung Nagtatrabaho. Oo, Nagpapakahirap nagtatrabaho. para maibangon lang. Kaya tayo natuto mag-computer para makatulong sa magulang natin, 'di ba? Para sila yung tulungan natin or tulungan natin sarili natin para makatulong tayo, para tayo yung tumulong, hindi yung tayo yung tulungan, no? So, ayan. Huwag tayong mga lapastangan sa magulang natin, no? Mag-computer tayo ng maayos, nasa lugar, at hindi para lapastanganin yung magulang natin pag sinisita tayo. So, sa mga nanonood dyan, kung may galit kayo sa akin dahil gumawa ako ng vlog na to, which is yung negative effect ng computers, we have freedom of expression. So, yung mga nakikinig, sasang-ayon sa akin, like or comment, or pwede nyo rin i-share tong YouTube na to. Sa mga may galit sa akin, we have freedom of expressions at wala akong ginagawang krimen, at kung meron kayong galit, pwede nating pag-usapan niya sa barangay, at no, pwede ko naman kayong harapin kung galit kayo sa akin, no? Pero sinasabi ko sa inyo, criminal act, you cannot use crime para lang mapigilan ang freedom of expression namin, no? Tungkol sa negative effect ng computer. So, eto na nga. So, ayan, sa mga nanonood, which is, ito po ay isang reminder para sa mga computer user na ang computer ay ginagamit para mapadali ang communication, ating ginagawa, hindi para gumawa ng krimen, para tayo ang maging way para gumawa ng krimen naman yung tao sa atin. At etong computer ay para makatulong sa atin, no? So, ito is a reminder and para sa mga computer user na nandiyan sa bahay, ayan, this is a great reminder para sa atin na huwag tayo nakafocus lang sa computer, gumawa rin tayo sa gawaing bahay at makapag-communicate tayo sa labas. Ano pa? At syempre, maiwasan yung pagnanakaw, pangbubuli, patayan, no? Mapanood lang sa social media, mapanood lang yung mga sinasabi nila, pag-uusapan, magagalit na yung nakikinig. So, ingatan natin yung pagpo-post natin sa social media, no? Hindi para pag-away-awayin yung mga tao or gumawa ng issue, no? So, dapat kung may galit kayo sa isa, pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung sa patayan. Oo, pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung gagawa kayo ng YouTube nyo, gagawa sila ng video nila. So, yung mga nanonood na sa dalawang videos, no? So, panonoorin na kayo. So, wag ganon. Kailangan tayo, positive lang, oh, healthy lang yung pinopost natin sa social media. Hindi yung puro para lang subaybay sa inyo yung mga nanonood, no? So, may mga ganun kasing issue yung katulad halimbawa ng hiwalay na yung dati magkasintahan, which is may bago na sila lalaki. So, ang nangyari,
napanood ko lang to. So, anong nangyari? Nung sila na nung lalaki, bagong couple, tinanong na to interviewer yung ex na babae. So, anong alam ng ex sa ginagawa ng dalawa? No? So, gamitan natin sa tama yung social media, hindi para lang pag-awayin yung mga tao, no? So, ayun. So, huwag nga tayong, this is a reminder ha, okay? Ano pa? Yung, ano yun, i-chismis yung ibang tao sa ano. Ayan, ano pa, yung mga chismosa, yung mga chismosa na ipopost yung, imbes na sabihin ng harapan yung problema niya doon sa tao, imbes na sabihin ng harapan na mali yung ginagawa, ipopost sa social media, or sasabihin sa ibang tao, yung maling nagawa ng tao. So, mag-uusap-usap na sila. So, yung itang tao naman na to na walang kaalam-alam na dapat na tinatama, hindi na naitama. So, dapat, kung may sasabihin kayo, huwag nyo i-post sa social media. Sabihin nyo diretso doon sa tao. No? Ano kayo, pipe? Huwag ganon. No? Hindi kayo PWD. Pag may maling kayo nakita sa tao, sabihin nyo diretso sa kanya. Or kung ayaw nyo, not offense, but to give or to correct her. Kasi kapag hindi tinama ang mali, forever nang mali yung gagawin niya, no? Sino magtatama? So, kung ikaw na alam mo yung tama, sabihin mo na para hindi na niya ulit yung maling nagawa niya. Ano pa? Ayun na nga. Ano pa? So, sa mga viewers dyan, so, kung sa tingin nyo na aapi na kayo or may ano na yun, na-abuse na kayo sa social media, or sa tingin nyo meron ng mali sa inyong environment, sa inyong community, pwede naman kayong mag-files, tama ba? Lumapit sa barangay nyo, no? Sa government, sa barangay nyo na etong si computer user, parang iba yung tingin sa akin sa labas. Parang iba yung, iba yung kutob ko sa kanya. Tapos nung tinignan ko yung Facebook niya, ang dami kong nabasa. Diba? Tapos may nakasalubong ako, nakatingin sa akin. Bakit nakatingin sa akin? Tinignan ko yung Facebook ko. Ay, may nakita to sa Facebook ko. So, kaya ganun siya tumingin. So, ganun nga. So, ingat tayo sa mga pinopost natin. Tapos, tumulong din tayo sa mga tao, 'di ba? Sa mga nangangailangan. Halimbawa, 'di ba? May nangangailangan ng pagkain, ng pera. Hindi naman tayo mayaman, pero kung ano lang may tulong natin, yun lang yung kaya natin. So, ayun na nga, ingat na nga tayo. Ako talaga, itong post ko sa vlog is para ma-entertain kayo, no? Para sa mga taong nasa bahay, hello sa inyo. Pwede kayong mag-comment to give a topic, no? Tapos, pwede kayong ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin? Like, shares para mapanood ng mga anak nyo o ng mga kapitbahay nyo, diba? Para yung mga nanonood sa YouTube, di mapakinggan nila to, at least nare-remind sila na ang negative effect ng computer sa mga users. So, ayan. So, sa mga gusto pang makinig ng topic namin, subscribe to my channel. At again, siya po si Eucharis Domingo. Siya po ay Associate in Computer Technology. Ako po ay Information System. So, ang related kami sa computer, no? So, ang topic namin ay tungkol sa computer. So, kung gusto nyo makapakinig pa ng marami pang topic about sa computer, subscribe nyo ako, no? Yun lang. So, again, ano pang masasabi mo? Yung sa hacker sa Facebook.
Ayan, sa mga hacker dyan sa inyo, hello sa inyo, kumusta naman kayo? Huwag naman gamitin yung intelligence nyo. Sa Facebook. Pangahak nyo sa Social Facebook. media. Huwag nyo gawing habis yung pangahak. Hindi kayo kikita dyan. Tatalino kayo sa pangahak nyo. Pero hindi kayo kikita dyan. Mabuti kung kikita kayo dyan. Pang-scam. Pang-scam. Yan, mga scammer na. Ang daming scammer dyan. Kaya nagbebenta ka ng ganyan, tapos pag ano pa, na-scam ka na. Na-scam na ako Alam mo yun, may pangangailangan ako. Pero ako pa yung nagbigay dun sa scammer ng pera. Sobrang pangangailangan ko ng pera. Akala ko ako yung tutulungan. So ako pa yung nakapagbigay ng pera dun sa scammer. So, ingat tayo. Tanga rin ako So, wag rin kayo maging tanga. Napeke ka na nga, ano ka pa. Ano pa scam? Scam. Alam niyo ba, nagtitinda ako online. So, tinatawag ako scammer daw ako. Legit po yung binibenta ko. Hindi ako scammer. Totoo yung binibenta ko. Hindi ako yung nangihingi ng pera. Siyempre, pag bibili ka ng isang gamit, kailangan magda-down ka. Hindi pwedeng ako magbibigay ng gamit sa'yo tapos wala ako mare-receive na pera. So, ako yung lugi. 'Di ba? So, syempre, kapag bibili ng isang gamit, kailangan magbayad ng half. So, kapag na-receive yung gamit, full paid, no? Ganun yun. Hindi ako yung mangungulekta ng pera para lang. Halimbawa, magbebenta ako ng isang product. Kailangan ng 50% na payment, no? Babayaran. Hindi para mangolekta ng pera, kundi para bayaran yung items na binila sa akin. Ganun yun, hindi yun scam. May mga scammer talaga na kunyari, halimbawa nagbebenta ng ganito, hihingin ng malaking pera. Tapos hindi pala totoo, yun yung scammer. Pero ako, hindi kami scammer. Talagang sure seller kami, okay? Ano pa? Sa mga sa bahay lang, walang friends. No? Sa social media, na-entertain tayo kasi nakita natin yung mga kaibigan natin. Nagpo-post, no? Nagpo-post yung mga kaibigan natin, ganyan. So, paano tayo na nasa bahay lang na, wow, yung kaibigan natin nandito sa ganito lugar, nasa ibang bansa na, may pamilya na, so ang yaman na, tapos tayo na nasa nakikitingin, ano tayo, 'di ba? Ang ginagawa natin. So, wag tayong gumawa tayo ng paraan, wag lang tayo nakadepende sa computer, makipag-usap rin tayo doon sa tinitignan natin, doon sa kaibigan natin, kumustahin natin siya in real life. Baka sila kaya nandun na sa ganung lugar kasi may pangangailangan, tayo naman nandito, okay tayo. Mag-usap tayo, kausapin natin. So, lumabas tayo ng bahay, makapag-communicate tayo, kausapin natin yung pamilya natin sa ibang lugar or kapitbahay natin, no? Ano pa? Yun lang. So, ayun nga. Yun nga. So, this is a reminder para sa mga computer users na nakakagawa na ng krimen dahil sa panonood sa social media. Pag-isipan nyo muna kung talagang criminal kayo, much better kung mag-iingat kayo sa mga government dahil hindi habang buhay is makakagawa kayo ng krimen. So, makukulong kayo at talagang makukulong kayo kung gagawa kayo ng krimen, nakakaisip kayo ng krimen at talagang nakagawa na kayo ng krimen. So, sa mga hindi naman talaga kriminal, stay healthy at huwag tayong mag-overuse ng computer. Pwede tayo mag-computer pero huwag yung sisirain natin yung buhay natin, kalusugan natin dahil sa computer. Okay. Yun lang yung reminder ko at sa mga kabataan na mahilig sa computer. Huwag tayong suwail sa magulang, makinig tayo sa magulang natin, no? Although matalino na kayo, no? Matalino na kayo. So,
syempre, pinopost nyo sa social media, meron na kayong cellphone, laptop, nabibili nyo na yung gusto nyo, tapos well na kayo sa magulang, lapastangan na kayo sa magulang nyo, tulungan nyo yung pamilya nyo, no? So, hindi para perahan kayo, kundi para ingatan kayo na hindi kayo magiging healthy kapag puro gadgets yung hawak nyo. Hindi ka magiging healthy kapag puro pag-aaralan nyo is yung nakikita nyo sa social media. No? So, kailangan gamitin natin social media para maging masaya yung pamilya natin or yung tayong lahat, 'di ba? Yun, para hindi tayo maging kriminal or something na hindi na healthy. Gamitin natin yung social media para magtulungan. So, yun. Ang init dito sobra. Yan. Mainit talaga sa Pilipinas, sobra. So, ayun, thank you for watching and sana nag-enjoy kayo. At kung may mga nasabi man akong hindi maganda, may nasabi man kaming hindi maganda sa pandinig nyo, or may kulang man sa sinabi ko, mapunan sana yon ng mga comments nyo, no? And again, thank you for watching. Sana dumami pa kayong mga nanonood and share these videos. Thank you and thanks be to God. So, this is to promote to have hope, no? Hindi lang tayo para pansarili natin. So, thanks God dahil nakagawa kami ng YouTube para mapakinabangan na lahat. No? So, yun lang and thank you. Have a nice day.